Action. Sa loob ng maliit, ngunit maaliwalas na bahay ng pamilyang magtanggol, may simpleng palamuting pamasko at may tunog na mahina, ngunit masayang awitin. Makikita si Nanay Betty sa kusina, nagluluto ng kanilang almusal. Raul, singin mo na mga anak mo. Makain na tayo. Sisipag pa tayo mamaya. Oo, Betty. Sandali lang. Carmen, Chachi, gising na kayo, anak. Pasko na, magsisimbat na tayo. Ate Carmen, gising na! Oo, gising na! Tara na, please na natin magpagalit si Nanay! Nasa kapagkaganda ang pamilyang magtanggol, simple lang ang kanilang almusal. Kape, tinapay, itlog, at kanin. Halina kayo, kain muna bago kumain. Bago maligo. Habang kumakain, napapansin ni Carmen ang pagkuko ng kanyang ina. Nay, parang madalas mo yung kumukubo ah. Ay, wala naman bago na siguro makakita. At muli na namang kuko ang kanilang ina na mas malakas at matindi gaya ng kanina. Nay, sigurado ba kayo? Baka masakit na yung dito ah. Yan na, huwag kayo magalala. Betty, ilang gabi na kalang narinig pinuto. Baka kailangan mo ipatingin sa ospital. Huwag na, Raul, sayang ang pera. Mas kailangan mo na kayo. Nay, huwag ka magsalita ng ganyan. Mas mahalaga mo yung kalusugan. Ayos lang ako mga anak. Basta kami nasama tayo ngayong Pasko. Sapat na yun para sa amin. Ilang linggo ang lumipas, gabi at mahina ang ilaw, makikita si Nanay Betty na nakahiga sa kama, namumutla at hirap huminga. Nay, kailangan na po talaga natin magpunta sa doktor. Carmen, pasensya ka na anak. Ayoko maging pabigat sa inyo. Huwag na pong magsalita ng gano'n. Kayo po ang dahilan kung bakit kami lumalaban. Hindi naman tama. Betty, bukas na bukas. Dadalhin ka na sa ospital. Nasa ospital na ang kanilang ina, si Carmen, at ang kanilang ama na si Raul. Nakatayo ang doktor sa harap nila Carmen at sa kanilang tatay. Malaban ang kondisyon ng iyong asawa. Kailangan mo na awalan ng mga. So, magkano mo ang ako? Malaki ang perang kakailangan para sa agad mo. Sa loob ng bahay, tahimik na nakaupo si Carmen. Hawak ang enrollment form. Ate, sabay naman tayo papasok sa eskwela. Ikaw muna ang papasok sa school. Ha? Ate, bakit? Para kay nanay. Para sa'yo. Ate, mabawal sa'yo pa. Naglalakad si Carmen mag-isa. Mabigat ang mga hakbang, tila pasan ang buong mundo. Sino po mo pwede kong lapitan? Si Aling Gina! Sa loob ng maliit na tindahan, may mga delaga at candy, naroon si Aling Gina. Nag-aayos ng kanyang mga paninda. Ay, Carmen! Bakit ka pa rito? Aling Gina, pasensya na po kayo sa abala ha. May sakit po kasi si nanay eh. Kailangan po namin ng tulong. Ay, ganun ba? Kamusta na ba si Betty? Namalala ko kasi yung sakit niya. Kailangan niyo po bilang ng gamot. Ay, kasi ako na ito. Hindi man kailangan ito, pero sino naman makatulong kahit pa paano. Maraming salamat po, Aling Gina. Hindi ko po makakalimutan na mabuti ang loob ninyo. Wala yung gumaling lang ang nanay mo. Yun lang ang importante. Bayaran na lang ang pagkain. Makalipas ang ilang araw ng paghanap ng trabaho, nakahanap si Carmen ng trabaho sa isang restaurant. Uy, Carmen! Uy, Wala. bakit? Simula po kasi ito na magiging karera natin. Ayusin mo nga. Hala, thank you po! Hindi ko po kayo bibiguin! Sa kabila ng mabigat na responsibilidad, natutong tumayo si Carmen, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong kanya. Lumipas ang ilang buwan ng pagtatrabaho, nakaipon na siya ng pambili ng mga kailanganin ng kanyang ina. Nang makauwi si Carmen galing sa trabaho, pagod at nanghihina, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo at may hawak na bote ng alak. Tay, nasaan po ang perang binigay ko sa inyo yung nakaraang mundo? Ano pero sinasabi mo, ha? Hindi ko alam. Huwag mo mapakailaman. Ako ang marito!
mo! Umalis ka sa harap ko! Nasa kwarto si Carmen, tahimik na nakatulala. Pumasok sa kwarto si Cathy, lasing at magulo ang buto. Anong oras na? Cathy, ilang araw ka nang umuwi ng ganitong oras? Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Relax lang natin. Nagsaya ako ng mga kaibigan ko. Nagsaya? Habang ako nagpapakahirap sa trabaho, ikaw naglalasing? Ano ba gusto mong gawin ko? Magpagdam na ako ng lahat? Pinapag-aaral kita! Para magkaroon ka ng kinabukasan! Kinabukasan? Nasaan ang kinabukasan natin kung sarili nating pamilya nagkakagulo? Alam mo ba? Kung ilang beses na ako nagmakaawa para na makainin ng pera pagtulog ni nanay! Tingin mo ba? Ginusto ko yun! Sampal lang ba ako sagot sa lahat ng sakit na to? Mas masakit pa kita kasi sinisira ang sarili mo! Pagod pa rin ako, ate! Nakikita ko si nanay nahihirapan, si tatay wala sa sarili. Ano ba gusto mong gawin ko? Kaya nga! Kaya nga kailangan mo magpakatatag! Kasi ikaw na lang yung meron ako! Hindi mo naiintindihan! Sana maintindihan mo rin ako! Gusto ko lang naman makalimot kahit sandali! Matapos ang gabing puno ng sigawan at luka, unti-unting naunawaan ni Cathy ang bigat na pasal ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, napagtanturin ni Carmen na ang galit ay hindi solusyon sa sakit na dinaranas ng kanyang kapatid. Lumipas ang ilang buwan, sa halip na tuluyang maligaw, pinili ni Cathy na bumangon. Tinulungan niya si Carmen sa pagtatrabaho, magkatulong silang humarap sa hamon ng buhay. Hindi lamang ang magkapatid ang nagsikap na magbago. Sa tulong ni Aling Gina, unti-unting natagpuan ni Raul ang sarili, iniwan ang bisyo at hinarap ang responsibilidad bilang ama. Dahil sa pagtsatsaga at pagkakaisa ng pamilya, natuloy ang pagpapagamot ni Nanay Becky. Unti-unti rin bumalik ang kanyang lakas, kasabay ng pagkilong ng sugat ng kanilang pamilya. Muling nagbukas ang pinto ng paaralan para kina Carmen at Cathy. Ang mga pangarap na minsang ipinagliban ay muling binuhay ng pag-asa at determinasyon. Ngunit, hindi lamang sila nakapagtapos bilang isang normal na mag-aaral. Sila'y nagtapos bilang isang valedictorian. Ang edukasyon ay sagot sa lahat ng paghihirap. Lagi nating tatandaan na meron pa rin pag-asa sa loob sa kahit marami pang mga pagsubok ang dumating sa atin. Pwede pa rin